Yan. Tapos saka po tayo patuloy 'no. Sandali, share ko lang sa newsfeed. Yan. Kayo din po kung baka gusto niyo rin pong i-share yung ating video 'no, sa inyong newsfeed. So ito nga po, tungkol nga po ito sa destabilization na sa December, by December daw po ay uupo na daw 'no, si VP Sara Duterte. Yan daw po ang sinasabi ng mga DDS, yan. So, share ko muna sa 5 GC ko, yan. Pagkatapos saka tayo mag-start. Yan, okey. So, yan, okey. So, yan na po 'no. Tapos, eto sa aking dalawang kaibigan 'no, sa Messenger. Yan, yan, okey. So, yan na po guys 'no. So, eto na nga po 'no, destabilization. Uupo na daw si VP Sara sa December, yan. May another destabilization na naman daw 'no. So yan po 'no, atin pong, ita-topic natin. So eto na nga po mga kaibigan, itong confirmation na 'to nanggaling po ito sa isang diehard DDS 'no, na itong diehard DDS na 'to ay mismo mga kaibigan ang nagpapunta sa kanya sa Davao City ay utos po 'no, ni dating Pangulong Duterte na doon siya patirahin sa Davao City. So itong DDS na 'to dati po ay grabe ang paninira nito 'no, sa ating Pangulo, kay Elisa, grabe po ang paninira niya noong hindi pa po siya nagigising sa katotohanan. Pero nung nagising na po siya mga kaibigan ay eto ine-expose na nga po niya 'no, yung mga gawain ng mga Dutertes 'no, at ng mga kaalyado ng mga Duterte. So ito po mga guys 'no, siya po yung expose nito ngayon na, another destabilization daw 'no. So ipaparinig ko sa inyo, ah, kaso may iba kasi dito mura, eh, 'no, may mura. So sana lang hindi tayo maano ni YouTube 'no, kasi merong mura. Kasi, eh, galit na galit siya 'no. Yan. So papanood po natin. Siya po isang diehard 'no, Duterte supporter. So, pero mula nung na-realize niya 'no, na nagsisi siya kumbaga mga kaibigan na hindi pala worth it yung kanyang, pagsuporta sa mga Duterte ay hindi pala worth it dahil nakita na niya ang katotohanan na hindi pala sila dapat na sinusuportahan 'no. So, papalabas po natin 'no, kaso may mura lang 'to, eh, sana hindi tayo maano ni YouTube 'no, meron siyang mura 'no. So, ayan po mga kaibigan 'no, ipapalabas natin 'no, okey. Isa po siyang, DDS, Duterte diehard supporter. Pero ngayon po ay, madami na po siyang, kumbaga marami na po siyang, ine-expose 'no, tungkol sa mga Duterte at tungkol sa mga kaalyado 'no. So, ang sabi niya, inaareglo siya pero wala daw, hindi na daw talaga. Talagang ang gusto niya ay makapagsampa na siya 'no, makapagsampa ng kaso. So ito panoorin niyo guys 'no, ayan. Kaso may mura siya 'no, Yung adlaw sa kanan, no? 'yan. As Taga you sa remember, Davao. itong Lucha Limlaw, i-forward ko to sa lahat ng mga ka-BBM. Ito yon ang nag-announce sa akin to, ang inong to, na ninang ni Kitty Duterte na kumare nila FBI.
Dali. Dali, RD, no? Ito, Pilit. ito pong unang name na dinrap niya. Ninang daw ni Kitty Duterte. Yun yung nakapag-hit and run sa kanya. Kasi na-hit and run siya, guys, eh. Medyo kwentuhan ko kayo, para alam niyo kung saan siya nanggagaling. Na-hit and run po siya, mga kaibigan, 'no. Tapos, siyempre, ang akala niya ay makakakuha siya ng hustisya kasi siyempre ano, nandun siya sa side ng DDS, eh. Mismo yung Pangulong Duterte ang nagpaano sa kanya papunta sa Davao, 'no. So, ang ginawa po niya dahil siyempre wala na si Duterte, nagsumbong siya kay Baste. Tapos si Baste, ang ginawa ni Baste, kunwarian ng ebidensya, yun pala may ginagawa ng iba, 'no. Kasi kinakampihan yung nag-hit and run sa kanya dahil ninang pala ni Kitty. So in short, mga kaibigan, kahit na wala pong ano, kumbaga inaareglo, 'no, ayaw pakasuhan ni Baste, 'no, doon sa mga naging kwento niya, ayaw pakasuhan ni Baste, 'no, parang kinakampihan. Tapos ayun nga, yung nagalit siya kasi, hindi lang siya yung na-hit and run, pati yung bata pa kasi, guys, yung bata daw yun tsaka yung pamilya galing daw doon sa rally ni dating Pangulong Duterte. Pero eto, mga kaibigan, hindi nakakuha ng hustisya, 'no. Tapos ang ginawa pa daw ay ginigipit siya at ilang beses siya ulit na pinagtatangkaan, 'no, na hini-hit and run siya. So pakinggan niyo na lang, mga kaibigan, ang, Okay? kuwento niya. Sila Bongo, yung si Bato, no? Kaya nga, nung time na pagkatapos noon, ako pa yung ginawang mali na putang ina. Actually, meron nga akong meron rin akong screenshot eh. Itong Bato na to, nagsabi pa na dapat tuluyan mo. Putang ina mo, subukan nyo. Hmm. Baka mas mauna ka. Tangina ka. Ano yung tuluyan? Yung pag-hit and run sa kanya, 'no? Dapat daw tuluyan yung pag-hit and run. At hindi lang siya isang beses, guys, hindi lang siya isang beses hinit and run. Maraming instances na talagang gusto niya siyang ganunin, 'no? Ah, hindi lang sinusubukan kundi talagang, gaganon siya, 'no, sa pamamagitan ng pagbunggo sa kanya. Kasi nagmomotor siya, parang nagde-deliver yata siya, 'no? Nagde-deliver, rider po siya. So, ilang beses po na isang sasakyan lang daw ang gumagawa sa kanya. Tapos nagsusumbong siya sa mga pulis sa Davao, wala, hindi siya hindi siya pinapansin. Susumbong siya sa NBI, wala din. Tapos pumunta siya kay General Torre, ayun, tinulungan daw siya ni General Torre, 'no? Yun yung kwento niya noon nung, mga napanood ko, 'no? Kasi matagal na 'to, guys, last year yata siya na hit and run. Pero itong video na 'to bago lang yung video 'to. Naka-tag ako, 'no, tinag niya ako. So i-ano natin, pakinggan niyo, pakinggan niyo, yung, sinasabi kong destabilization. Si General Torre, bakit ikaw? Anong ginawa mo nung ikaw naging PNP chief? Anong ginawa mo? Diba? Yung mga in-expose dati ni RJ Nieto regarding sa illegal arm deal na nag-issue ka ng blanket authority sa isang sibilyan, sa mga sibilyan. Kahit pa lawyer yun si Bruce Rivera, sibilyan yun. Okay? Tapos yung nahuli itong si Arnie Tevez dati sa drugs, di ba? Inarbor mo. Tangina ka. Diba? Kaya tumigil ka. Nagiging kingkoy ka na lang dyan sa senador sa Senado eh. Tapos ito naman si Amy Marcos na nasobrahan na. No? Hindi na natural yung muka. Ano ka ba, Manang Amy? Na-under ka na ba sa hurim-hurim? Magising ka. Totoo lang. Nawawala ka na rin sa wisyo. Okay?
Kasi ito nga, itong sa flood control, ito yung inaano ni Limlaw, putang ina, naghuhugas kamay ka pa mga si Kumari at saka si kumpare mo yung involved dyan. Diba? At saka ibang mga opisyal sa mga department sa gobyerno na taga Davao. Ang ina mo. No? Alam mo, sa totoo lang, dapat talaga totohanin talaga ng Pangulo. Okay, ito, totohanin talaga ng Pangulo itong, halongkatin talaga itong, itong mga kawatan sa flood control project. Dapat umpisahan ng pag-imbestiga noong 2016, tapos isali nyo na rin yung Farmally. Isali nyo na lahat. Alam nyo, baka mamaya meron na kayong mahuli ng mga ghost employee. Sa totoo lang, itong mga grupo na to, na mga pa rin sa mga allies niya noon, dyan pa sa NBI. Alam mo, in fairness sa PNP, hindi na masyadong sila because of PNP Chief General Torre. Pero sa ibang department, bantayan talaga yan ni PBBM. Alam nyo, nung nag-email kami sa Presidential Action Center, meron kaming napapansin na hindi maganda sumagot sa amin doon. Dapat i-check din to ni Attorney Claire Castro, ni Secretary Attorney Claire Castro. Sa totoo lang. Kasi meron pa nga silang mga meron pa silang mga bukil dyan. Galamay. No? Tulad sa DSWD. Sa DSWD Davao, at saka itong itong PCOO. Dapat yung ilagay na maging regional director dito yung kilala na talagang talaga ng Pangulo, yung talagang honest. Kasi alam mo kung bakit kung yung mga nakaupo dyan, yung mga opisyal dyan sa NBI, no? Itong NBI national to. Dami pang galamay. Itong DSWD, I hope na Si dito lang sa Duterte. Davao, no? At saka itong PCOO. Lahat gagawin nila para masira ang Pangulo. Correct. Dahil nga, sa connivances niya sa mga Duterte, sabay promise na kapag yan, matanggal yan, ibigyan ko kayo ng posisyon. Kaya ngayon, ayan, kakampanya na silang mga punyeta. No? Nagmamadali na silang matanggal si PBBM daw. Ang ina nyo. Kahit pag ipaputol ako akong kamot, hindi nyo kayang ang mahal na Pangulo. Sa totoo lang. May ibang department dyan na parang ayaw na kumilos. Kasi nga daw, upo nga daw si Inday Sara ngayong December. Tang ina mo. Grabe, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Diba? Bakit nagkaganito? Bakit nagkagulo? Kakaupo pa lang ng Pangulo. May grupo na ng Kitty Duterte. Na gusto nang pabagsakin agad siya, no? Ito rin isang grupo na allies ninyo. Nag-uumpisa na. Tapos ngayon, ang hilig nyo mag-provoke pero kapag tinatulan kayo, pabiktim na kayo. Sa totoo lang. Nasarado yung station nyo, sasabihin nyo, kasi freedom of speech, yung ginawa nyo sa ABS-CBN, yun? No? Ako nananawagan sa mahal na Pangulo na ibalik yung ABS-CBN para sampal sa mga hayop na to. Sa totoo lang. Kasi itong Harry Roque, no, na isang bullfrog, lumalaki na yung mata, no? Kasi sabihin niya na maganda daw talagang maganda ang China kasi grupo kayo ng sindikato at saka pugo. Punyeta ka, bullfrog ka. Tangina nyo. Grabe ito, konting-konting ulan lang yan, bahanan. Ako, mayroong mga daan-daan na dito na nag-okay-okay na rin yung daanan. Pero pwede ba lahatin mo? Tangina nyo. Tapos kunwari, pababaitan na kami, ganito ganyan, no? Tapos ngayon,
biglang magdadrama. Ano kasi, inipit kami. Gets agad, no? Na sinasabi niyo yon kasi gusto niyo mag-against ako sa kay BBM at sisiraan ko. Tangina niyo. Gago. Ngayon pa, na patas yung batas ngayon. Hindi katulad sa time nyo. Tangina nyo. Kapal ng mga mukha nyo. Ano ba, dapat itong iba? Wala eh, pabulag-bulag lang kasi itong iba eh. Huwag kayong lifetime na bobo. No? Tapos yung mayor dito, no, laging lasing. Sa isang linggo, papasok man lang yan sa isang linggo, swerte lang makakapasok yan, isa o dalawang beses, tapos hapon na kasi meron pang hangover. Grabe. Laging lasing pala si Wala Baste. na. Tapos yung kinausap ako na kung pwede ba daw wala na. Titisin ko to lahat hanggang sa makarating ako sa Pangulo at makafile na ako ng kaso dahil sa lahat ng mga ginawa nyo sa akin. Tangina ka, isa ka pang Kitty Duterte kang putang ina ka. Kawawa ka eh. Halos kasi edad ka lang ng anak ko, pero yung anak ko may manner. May takot sa Diyos. Grabe. Yung pinangretoki mo sa mukha saan galing sa Parmalee. Ang ina mo. Alam nyo naman eh, pinagpipilitan ko yung sarili ko dito. Putang ina mo. Si Ninong mo at saka si Bungo ang nagpadala sa akin at saka si Binaventura. Hindi ko ginusto dito. Bakit sino ba kayo? Ngayon alam ko na kung ano niya sus kalood. Ayan. So, sabi nga niya mga guys, no, meron daw mga empleyado sa Davao, no, yung mga kumbaga agency, no, ng gobyerno na ayaw na daw kumilos, ayaw na daw magtrabaho. Kasi nga nag-aantay na lang daw dahil ang pangako daw ay uupo, no, si VP Sara Duterte sa December. At yun nga yung sabi niya mga guys, no, na hindi inaayos yung mga trabaho kasi daw parang sabotahe, no, sabotahe sa gobyerno ng ating pangulo. At meron daw pangako na sige, 'pag halimbawa naupo na daw si VP Sara Duterte as pangulo ng Pilipinas, ay meron silang puwesto sa gobyerno. So gano'n daw yung yung pangako. So yun po yung sinasabi, no, ng DDS na yan. Siya po ay isang Duterte diehard supporters, no? So kung napapansin niyo mga kaibigan, nung mga panahon na hindi pa siya bumabaliktad, grabe yung mga salita niyan, no? Grabe yung mga paninira niya sa ating pangulo, kay Elisa, grabe. Pero humingi na siya ng tawad, no? Humingi na po siya ng tawad sa mga nasabi niya na sabi niya ay nasabi lang daw niya yon kahit alam naman daw niya na walang katotohanan, pero nasabi lang niya yon dahil nga sa yung pagsunod, no? Pagsunod niya doon sa kanyang mga idolo. Kumbaga blind, no? Blind supporter siya noon. Pero ngayon ay nagising na siya dahil nga sa isang pangyayari sa buhay niya na nalaman niya na itong mga Duterte pala ay hindi patas. Na yung kanilang mga kaalyado, kanilang mga bawa ninong, ninang, or kaibigan, kapag nakakagawa daw pala ng krimen ay inaabsuelto at hindi kinakasuhan. So ganyan po ang nangyari, no? Kasi na-hit and run po siya eh. Tapos meron pa siyang binabanggit na bata din na na-hit and run. Pero hindi daw nakakakuha ng hustisya. Hindi daw nakakakuha ng hustisya dahil kinakampihan, no, ng mayor si Baste. So, yun po mga kaibigan, no, actually nag-iingay po siya, madami po siyang mga pasabog patungkol po sa mga katiwalian at mga kawalang hiyaan ng mga Duterte.
at purposely gusto niyang kumalat, no, yung kanyang videos. Gusto po niyang kumalat at malaman ng taong bayan kung ano ang kulay, no, tunay na ugali ng mga Duterte. At gusto po niya na makarating siya sa pangulo. Kasi nga, sabi niya doon sa nung nag-aano kami, nag-Radyo Pilipinas kami, nagko-comment siya. Sabi niya ay, sinusundan-sundan siya, tapos parang nanganganib ng buhay niya. So, okey yan mga kaibigan yung ginagawa niya na nag-iingay siya para at least malaman ng taong bayan, malaman din ng mga awtoridad para hindi siya kakantiin, 'no? Kasi kapag kinanti siya, kapag siya ay ginawa ng masama, alam na kung sino ang sisisihin, 'no? Kaya okey ang ginagawa niya na siya po ay nag-iingay at pinapaalam niya lahat po ng mga ginagawa sa kanya, pinapaalam niya. So, galit na galit po siya, guys, at ang sinasabi nga po niya, walang mayor sa Davao, walang mayor sa Davao. Si Baste daw ay pumapasok. Marami na yung isa o dalawang araw, 'no? Pagkatapos hapon na kasi lasing, lasing at meron pang hangover. Kaya yung sinasabi pala ni VP Sara Duterte, 'no, na tungkol kay PBBM, hindi pala si PBBM yun kundi yung kanyang kapatid ang lasing, 'no? So, binaliktad lang pala niya, itinapon niya, 'no, ibinato niya kay PBBM. Pero ang katotohanan, yun pala ay kapatid niya pala yung lasing. At ito, guys, 'no, yung sinasabi niya dito na, eto nga merong mga distab na meron na namang panibagong distab at ang kanilang aim, yung kanilang calendar is December, na kailangan mapaupo, 'no, si Sara Duterte sa December, 'yan. So, kayo mga kaibigan, sa tingin niyo, magtatagumpay kaya ang kanilang destabilization plot sa ating pangulo? Kapal naman, guys, kung totoo itong kapal naman ng mukha ni VP Sara Duterte. May gana pa siyang umupo, gusto pa niyang, umupo sa pagkapangulo sa December, samantalang yung kanyang confidential funds, yung kanyang impeachment trial ay pinapabasura niya, yung motion for reconsideration, at ayaw niyang sagutin ang mga katanungan through impeachment trial, 'di ba? So, ano 'yan, gusto mo ng posisyon, gusto mo maging pangulo, gusto mo lang ng power, pero ayaw mo ng accountability. Hindi ganyan ang leader. Ang leader dapat lahat i-a-accept mo. Kung gusto mo ng power, dapat dapat 'di ba sumasagot ka sa mga katanungan sa'yo patungkol sa confidential funds. Linisin mo muna ang sarili mo bago ka maghangad na maging pangulo ng Pilipinas sa 2028 or kung kailan mo gusto, 'no? Linisin mo muna ang iyong sarili, 'di ba? So, kita niyo, guys, 'no? Actually marami pa siyang ano, marami siyang mga videos, 'no? Shine-share ko sa timeline ko na sa Facebook. Tapos yun, nagva-viral kasi maraming nakakanood at, marami ng nakakaalam, 'no, sa mga kanyang mga kuwento patungkol sa mga Duterte, 'no? So, tingnan natin yung mga ano dito, mga komentaryo dito, 'yan. Sabi nung isa, "Gabayan ka ng Panginoon madam sa sinisiwalat mo ng baho ng mga Duterte. Lagi sa'yo nakabantay ang Panginoong Hesus." 'Yan. So, sabi naman nung isa, "Tama po, ingat ka." 'Yan. "Ipaglaban mo ma'am." 'Yan. So, yun po, 'no, sinishare ko yung kanyang post kasi tinatag niya ako, 'no, at, gusto niya makarating kay PBBM yung kanyang problema kasi
hindi na daw sila makakilos ng maayos sa Davao City kasi sila po ay palaging, nararamdaman niya 'no, palagi na siyang pinapasundan at, nung last year nga ilang beses siyang binangga at gustong tuluyan yung kanyang buhay 'no. So, siguro hindi lang talaga siya maganon-ganon, hindi lang siya maganon kasi ang dami na niyang ano guys, ang dami na niyang pinasabog, ang dami na niyang mga, pinasabog tungkol sa mga kalokohan ng mga Duterte at ang dami na niyang ano, ang dami na niyang nasumbungan. So siguro, medyo nag-aalangan din 'no, yung kabilang kampo na ganunin agad siya kasi natitiyak, nakakatiyak tayo kapag itong babaeng 'to, kapag itong DDS na 'to, na si pangalan niya Yung adlaw sa Guillermina Lalicbarido, kapag siya ay nagganon, wala na, alam na natin kung sino yung gumanon sa kanya. Kaya eto mga kaibigan, tinatakot siya at lately kinakausap daw siya kung pupuwedeng areglo, 'no? Kinakausap siya, pero nanindigan nga siya na hindi na siya magpapaareglo at ang gusto niya ay magsampa na talaga ng kaso, 'no? So, yun po ang kanyang sinasabi, 'no? So, yung mga hindi pa nakapanood 'no, ah, i-ano ulit natin, okey, para mapanood niyo. Duterte na Si Kitty kumare Duterte daw 'no? nila FPRRD, no? Yung adlaw sa tanan, no? As you remember, itong Liu Chai Limlao, i-forward ko to sa lahat ng mga ka-BBM, Ito yon ang nag-announce sa akin to, tangin to, na ninang ni Kitty Duterte na kumare nila FPRRD, no? Ni Hanilit, okay? Nila Bongo, itong si Bato, no? Kaya nga, nung time na pagkatapos noon, ako pa yung ginawang mali ng putang ina. Actually, meron rin akong screenshot na itong Bato na to, nagsabi pa na dapat tuluyan mo. Putang ina mo, subukan Grabe nyo. 'no, senador yan, Baka mas mauna ka. Tangina ka. Tapos ngayon, ano-anuin mo si General Torre. Bakit senador ikaw? yan, Anong ginawa mo nung ikaw ay naging PNP chief? Anong ginawa mo? Diba? Yung mga in-expose dati ni RJ Nieto regarding sa illegal arm deal na nag-issue ka ng blanket authority sa isang sibilyan, sa mga sibilyan. Kahit pa lawyer yun si Bruce Rivera, sibilyan yun. Okay? Tapos yung nahuli itong si Arnie Tevez dati sa drugs, di ba? Inarbor mo, tangina ka. Di ba? Kaya tumigil ka. Nagiging kingkoy ka na lang dyan sa senador sa Senado Tapos ito naman si Amy Marcos na nasobrahan na. No? Hindi na natural yung muka. Ano ka ba, Manang Amy? Na-under ka na ba sa hurim-hurim? Magising ka. Totoo lang. Nawawala ka na rin sa wisyo. Okay? Kasi itong sa flood control, ito yung inaano ni Limlaw. Putang ina, naghuhugas kamay ka pa mga si Kumari at saka si kumpare mo yung involved dyan. Diba? At saka ibang mga opisyal sa mga department sa gobyerno na taga Davao. Ang ina mo. No? Alam mo, sa totoo lang, dapat talaga totohanin talaga ng Pangulo. Okay? Ito, totohanin talaga ng Pangulo itong, halongkatin talaga itong mga kawatan sa flood control project. Dapat umpisahan ng pag-imbestiga noong 2016 tapos isali nyo na rin yung Farmally. Isali nyo na lahat. Alam nyo, baka mamaya meron na kayong mahuli ng mga ghost employee. Sa totoo lang.
Itong mga grupo na to, na mga ano pa rin sa mga allies niya noon, diyan pa sa NBI. Alam mo, in fairness sa PNP, hindi na masyadong nakaka-ano sila eh. Because of PNP Chief General Torre. Pero sa ibang department, bantayan talaga yan ni PBBM. Alam nyo, nung nag-email kami sa Presidential Action Center, meron kaming napapansin na hindi maganda sumagot sa amin doon. Dapat i-check din to ni May mga galamay pa. ni Attorney Claire Castro, ni Secretary Attorney Claire Castro. May mga galamay pa. Sa totoo lang. Kasi meron pa nga silang mga ano diyan eh, meron pa silang mga butil diyan. No. Tulad sa DSWD, yung DSWD Davao at saka itong PCOO. Dapat yung ilagay sa na maging regional director dito sa yung kilala na talagang talaga ng Pangulo, yung talagang honest. Kasi alam mo kung bakit kung yung mga nakaupo dyan, yung mga official dyan sa NBI, no? Itong NBI national to. Pero itong DSWD, I hope na dito lang sa Davao, no? At saka itong PCOO. Lahat gagawin nila para masira ang Pangulo. Dahil nga, sa connivances niya, sa mga Duterte, sabay promise na kapag yan, matanggal yan, ibigyan ko kayo ng posisyon. Correct. Kaya ngayon, ayan, kakampanya na silang mga punyeta. No? Nagmamadali na silang matanggal si PBBM daw. Ang ina nyo. Kahit pag ipaputol ako akong kamot, hindi nyo kayang ang mahal na Pangulo. Sa totoo lang. May ibang department dyan na parang ayaw na kumilos. Kasi nga daw, upo nga daw si Inday Sara ngayong December. Ang ina mo. Grabe. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Grabe, diba? No? Bakit nagkaganito? Bakit nagkagulo? Kasi greedy sila eh. Lang ng Pangulo. May grupo na ng Kitty Duterte. Greedy kasi sila eh. So, matatakaw. agad siya, no? Sa kapangyarihan. So, ito rin isang grupo na allies ninyo. Nag-uumpisa na. Tapos ngayon, ang hilig nyo mag-provoke eh, pero kapag pinatulan kayo, pabiktim na kayo. Correct. Tama. Oo lang. Nasarado yung station nyo, sasabihin nyo, kasi freedom of speech, yung ginawa nyo sa ABS-CBN, yun? Correct. No? Ako nananawagan sa mahal na Pangulo na ibalik yung ABS-CBN para sampal sa mga hayop na to. Tsaka sa Rappler, yung ginawa nila. Itong Harry Roque, no, na isang bullfrog, lumalaki na yung mata, no? Kasi sabihin niya na maganda daw yung, talagang maganda ang China kasi grupo kayo ng sindikato at saka pugo. Punyeta kang bullfrog ka. Ang ina nyo. Grabe ito. Konting-konting ulan lang yan, bahala. Ako, nung mayroong mga daan-daan na dito na, nag-okay-okay na rin yung daanan. Pero pwede ba lahatin mo? Takinan nyo? Tapos kunwari, pababaitan na kami, ganito ganyan, no? Tapos ngayon, biglang magdadrama, kasi inipit kami? Gets agad, no? Na sinasabi nyo yon kasi gusto nyo mag-against ako sa kay PBBM at sisiraan ko, tangina nyo. Gago. Ngayon pa, na patas yung batas ngayon. Hindi ka tulad sa time nyo. Tangina nyo. Kapal ng mga mukha nyo. Ano ba, dapat itong iba? Wala pabulag-bulag lang kasi itong iba eh. Bulag. Yung lifetime na bobo. Bulag kasi mga DDS. No? Tapos yung mayor dito, no, laging lasing. Sa isang linggo, papasok man lang yan sa isang linggo, swerte lang makakapasok yan, 1 o 2 beses, tapos hapon na kasi meron pang hangover. Correct. Yan naman din yung kwento ng mga munisipyo. Wala na. Tapos yung kinausap ako na kung pwede ba daw wala na. Titisin ko to lahat hanggang sa makarating ako
sa Pangulo at makafile na ako ng kaso dahil sa lahat ng mga ginawa niyo sa akin. Tangina ka, isa ka pang Kitty Duterte kang putang ina ka. Kawawa ka eh. Alos kasi edad ka lang ng anak ko, pero yung anak ko may manner. May takot sa Diyos. Grabe. Yung pinangretoki mo sa mukha sang galing sa Parmalee. Ang ina mo. Alam nyo naman eh, pinagpilitan ko yung sarili ko dito. Putang ina mo. Si Ninong mo at saka si Bungo ang nagpadala sa akin at saka si Binaventura. Hindi ko ginusto dito. Bakit sino ba kayo? Ngayon, alam ko na kung ano yan, sus kaluod. Pweh! Yan. So, yan po, no? Yan. So, kaluod daw. Nandidiri siya sa inyo. Nakakadiri daw kayo. Diba? Yung galawan nyo daw nakakadiri. Sabi niya. No? So, yan po mga kaibigan, ang katotohanan, no? So, may iba daw na ayaw nang magtrabaho kasi uupo na daw si Sara Duterte sa December. Guys, alam naman natin, 'di ba? Ilang beses na silang destabilization, no? Sa pangulo natin. Kung natatandaan nyo guys, no, pag upo pa lang ng pangulo natin noon, sinasabihan na tayo ng mga DDS na 'yan na, "Oy, mag-enjoy na kayo kasi hanggang June na lang yung ano nyo, yung pangulo nyo." 'Di ba? May sinasabihan na tayo ng mga DDS na ganyan. Tapos nung dumating ang June, wala naman. Mga July o August, ay, ano na kayo, iiyak na kayo kasi sa August, si Sara na ang nakaupo. Gano'n sila guys eh, kasi sa sobrang dami ng kanilang destabilization, no? Sa sobrang dami ng plano nilang destabilization, hindi po sila nagtatagumpay. Kaya hanggang threat na lang sila, panay na lang sila sabi na, "Oh, sa si Sara na ang nakaupo." Pero hindi nangyayari. Maniwala ba kayo na sa December matutupad yung kanilang gustong gawin? Maniniwala ba kayo na mapapatalsik nila ang pangulo? Sa tingin ko, hindi nila mapapatalsik ang pangulo. Lalo na ngayon na nakikita ng taong bayan, mga kaibigan, na ang pangulo natin nagtatrabaho. Kita mo nga, ngayon nga lang Sunday, dapat ang pangulo natin nasa bahay niya. Dapat nasa bahay niya o nasa Ilocos nagpapahinga, nasa pamilya. Pero nasaan ang pangulo natin? Nando'n, nasa Benguet, nag-i-inspection ng project, ng mga guni-guni. Everyday, mga kaibigan, everyday ang pangulo natin may pinupuntahan, hindi lang iisang lugar. Pumupunta siya sa iba-ibang lugar para tingnan yung mga proyekto. Dahil kung gusto ng pangulo natin, ayusin yung mga proyektong yan. Only in the time of President Marcos na hindi niya pinabayaan itong mga proyekto na 'to. Nung nalaman niya na ganito ang nangyari ay talagang personal na kanyang iniinspeksyon. At ang sabi ng pangulo, hindi siya papayag na aalis siya sa 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 Malacanang, 'no, sa kanyang puwesto na hindi niya naaayos itong mga flood control. Yan ang pangako ng ating pangulo, na talagang aayusin niya ang mga flood control sa Pilipinas. Alam ko mahirap yan mga kaibigan, kasi biruin mo ha, dekada-dekada yan eh. Panahon pa yan ng mga ibang naging presidente. Tapos lumala lalo sa panahon ni Duterte. Pagkatapos aayusin lang ng pangulo for 3 years. Parang sa tingin ko guys, mahihirapan talaga ang pangulo diyan. Pero alam naman natin na ang pangulo natin may political will, 'di ba? Alam naman natin na ang pangulo natin 'pag sinabi niya seryoso talaga. So, maaring mahirapan siya, pero talagang seryoso yung kanyang paglaban dito sa katiwalian ng flood control, no?
So, kaya sa tingin ko, another failure na naman ang destabilization na gagawin ng kampo ng mga Duterte, 'di ba? Hindi sila magtatagumpay dahil ang pangulo natin ay mahal na mahal ng taong bayan. Eh, sino lang naman ang nagmamahal sa mga Duterte? Trolls. Yan lang naman ang meron sila, trolls sa social media. Binabaha nila ng trolls ang social media. Eh, guys, meron silang kakampi, China. Ang daming ah, troll farm ng China, sobrang dami. Nagbabayad pa mismo ang embassy ng China dito sa Pilipinas, sa Infinitus, para lang mag-hire ng troll farm para ipagtanggol si VP Sara Duterte at para sirain naman ang ating Pangulo. Kaya napapansin niyo kahit dito sa aking YouTube channel, ang daming troll farms, no? Ang daming mga trolls na nagkokomento at galit na galit. Maging sa aking Facebook, lalong-lalo na sa TikTok, ang daming troll farms. Yan lang ang kaya nila, troll. Pero pag sasabihin mo na totoong tao, wala. Ay yung kanilang rally. Oh, ginawan lang ng effects, no, para magmukhang marami. But in reality, anong sabi nung DDS na kaibigan ko? Oh, na nagganon na rin. Ang sabi niya, parang wala na daw talagang nagmamahal at nakakaalala kay Duterte. Dahil nung pumunta siya sa rally, guys, nung pumunta siya sa rally, 'di ba nakikita niyo sa effects lang daw yun guys. Pero sa likuran walang tao. Kumbaga ginagamitan na lang ng mga effects at saka ng cinematic, 'no, para magmukhang maraming tao. But in reality, wala daw tao. Kaunting-kaunti ang tao na pumunta sa rally nila. Katulad nung pinakita sa yung nagsasalita si VP Sara Duterte sa dahig. Ang konti lang pala ng tao nun, 'di ba? Si Maharlika mismo ang naglabas ng video. Sabi ni Maharlika, "Ayan, huwag na tayo ditong maglokohan." Pinakita ni Maharlika yung video na halos walang tao habang nagsasalita si VP Sara Duterte. So mga kaibigan, marami ng nagigising, 'no? Marami ng mga nagigising mga totoong tao. Marami ng nagigising na mga totoong tao. Sa social media parang marami sila kasi nga trolls. Meron silang troll farm. Pero pagdating sa tunay na buhay, yung mga tunay na tao, wala, wala. Hindi na gano'n mga kaibigan. At ever since naman talaga, hindi naman kasi talaga kilala si VP Sara Duterte. Kaya lang naman siya nanalo dahil kay PBBM. Kaya lang naman siya nagkaroon ng 32 million dahil ang 31 million mga Marcos loyalists at Marcos supporters 'yan. Samantalang yung 1 million niya, yun lang ang mga Duterte. 'Di ba? Make sense? Tingnan mo si PBBM 31 million. Solid ang boto ni PBBM, Marcos loyalists and Marcos supporters. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman siya pwedeng iboto ng kakamping. Hindi siya pwedeng iboto ng dilawan. Hindi rin naman siya iboboto ng mga DDS kasi ang mga DDS ang binoto si Isko Moreno. So ang boboto lang talaga kay PBBM, loyalista at saka Marcos supporters. Yun lang talaga. Solido. Ang 31 million ni PBBM ay solid. Si VP Sara, 32 million kasi nga 31 million tayo yun yung bumoto sa kanya. Ang boto lang talaga niya from DDS, 1 million only. Yun lang talaga. Huwag na tayo dito magplastikan. 1 million lang talaga ang boto ni VP Sara Duterte na mga DDS, no? Huwag na tayo maglokohan, huwag na tayo magplastikan. 1 million lang talaga ang bumoto kay VP Sara Duterte. Maraming salamat kina TYT Gas, no? Maraming salamat yan sa panunood. Nandito na naman
sina TYT Gas, no? Yan ang okay. So, bago tayo, tuloy-tuloy 'no, babanggitin ko muna yung mga nanonood dito 'no, bago tayo magtuloy. Maraming salamat kay Ramram, sa panonood. Salamat din kay Kapilingon, Rock Vine. Naku, ang daming mga trolls 'no. Ba Parang ayoko ng banggitin lahat 'no, kasi halos halos lahat mga trolls 'no. So, TYT Gas, maraming salamat 'no, 'yan sa panonood. Si Lorna Rafael, 'yan. Maraming salamat sa panonood 'no, 'yan. So, sige, tuloy na tayo, 'yan. Tuloy na tayo guys 'no, 'yan. So, eto nga mga kaibigan, itong ginagawa ng mga Maka-Duterte 'no, siguro kung ang problema kasi dito yung greed, alam niyo yung greed 'no, yun bang hindi nakuntento sa 6 na taon at hindi nakuntento sa kanilang mga nakawat 'no, sa kanilang mga nanakaw, hindi pa nakuntento. So, kailangan pa ng maraming taon 'no, at gusto nilang hawakan muli ang Pilipinas. So, itong masasabi ko, itong si VP Sara Duterte, hindi yan mananalo guys. Kasi troll lang naman ang taga-suporta niya, trolls lang, eh. Wala siyang taga-suporta na totoong tao. Sa totoo lang, huwag na tayong maglokohan. Walang supporter na totoong tao si VP Sara Duterte. 1,000,000 lang kayo. Isa pang ebidensya na 1,000,000 lang kayo. Galit na galit kayo kay Vice Ganda. Oh, anong nangyari? Nag-unfollow, cancel Vice Ganda. Ilan ilan ang nawala kay Vice Ganda? Wala pang 1,000,000. O sabihin na natin 1,000,000. Yun lang kayo? 1,000,000 lang kayo? Oh, 'di ba? So, lumalabas yung katotohanan. Walang tao ang DDS. Wala. Kaya lang nanalo si VP Sara Duterte ay dahil kay PBBM. Pero kung sasabihin mo na may tao ang DDS, wala. Remember 2016, nanalo si Digong dahil sa boto ng Marcos loyalists at Marcos supporters. Sino naman boboto sa kanya? Taga Davao lang naman siya, hindi naman siya kilala. Kaya nga 'di ba pumunta siya sa Ilocos Norte, sa bahay ni Apo Lakay, naglumuhod sa mga Marcos para ikampanya sa mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Kinampanya naman, oh, 'di ba? Kinampanya naman si Digong, oh. Tapos sinabihan yung mga, "Iboto niyo si Digong." Oh, kinampanya. Yung mga Marcos loyalists naman at Marcos supporters, uto-uto naman. Oh, binoto si Digong. Kasi ginagamit pa ni Digong noon, si Apo Lakay, ginamit niya. Sa halos lahat ng kanyang mga meeting de avance, binabanggit niya si Apo Lakay, pinakamagaling daw na presidente, Marcos. Tapos sabi pa niya, yung kanyang biyayang dagat, yung kanyang Masagana 99, okay yun, maganda yun kasi ganito ganyan. Oh, palagi niyang binabanggit, palagi niyang ibinibida si Marcos Sr. Oh, nauto naman ang mga loyalista, ibinoto siya. Kaya nagkaroon ng isang Duterte na pangulo. Pero kung hindi siya sinuportahan ng mga loyalista at ng Marcos supporters, natitiyak ko
pupulutin siya sa kangkungan. Ang mananalo ay sina Grace Poe. Hindi mananalo si Duterte. Kaso sinuportahan lang siya ng mga Marcoses at ng mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Kaya nanalo si Duterte. Pagkatapos nung nanalo, ang yabang. Hindi man lang tumanaw ng utang na loob, no? Hindi man lang nag-alok kay PBBM na, ay, Bongbong, mag-ano ka na lang, Department of Agriculture. Oh. Yung pakonsuelo kasi binoto siya. Binoto siya ng mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Pakonsuelo. 'Di ba? Pero wala eh. Wala siyang utang na loob sa mga Marcos na kaya naman siya naging presidente. Hindi naman siya kilala eh. Wala guys, hindi siya kilala. Ako nga eh. Kami taga Mindanao kami ha, taga Mindanao. Hindi namin siya kilala. Sa totoo lang guys, no? Hindi ako nagbibiro. Taga Mindanao kami. Ha? Misamis Oriental. Pero hindi namin kilala si Duterte. Kasi nag-migrate kami sa Manila eh. So hindi namin siya kilala. Pero pag sinabi mong Marcos, kahit maliit na bata, kilala ang Marcos. Dahil, my God, 1965 naging Pangulo na. 1965 pa lang, Pangulo ng Pilipinas. Marcos na. Hanggang 1986. At sabi ko nga sa inyo eh, congressman pa lang noon si Apo Lakay, meron ng mga Marcos. Senador pa lang siya, meron ng Marcos loyalista. Eh ang Duterte, wala, hindi sila kilala. Hindi kilala ang mga Duterte. Para lang silang tae na biglang umalingasaw at nag-ingay at nakilala dahil yan sa mga Marcos. Pero wala silang utang na loob. Diba? Yan ang katotohanan mga kaibigan. Katotohanan na hindi matanggap, no? Ng mga DDS. Hindi kilala, mga kaibigan. Hindi kilala si Duterte. Kami mismo makakapagpatunay, taga Mindanao kami, Misamis Oriental. Kami lang during that time, kami lang ang nag-migrate. Sa lahat ng mga kapatid ng magulang ko, kami lang, ang pamilya lang namin ang nag-migrate sa Manila. Lahat ng pamilya namin nasa Mindanao. Lately lang naman na merong nag-abroad o pumunta sa Manila, lately lang, no? Pero kami ang nauna. Kami talaga yung nauna na pumunta ng Maynila. Hindi namin kilala si Duterte. Kaya nung sinabi, ay taga Davao daw yan. Taga Davao ba? Mayor daw yan eh, mayor. Mayor ba yan? Hindi, sige, research. Sino ba si Duterte? Tapos nalaman namin, ay, si Duterte ganito daw, ganito. Ay, ganun ba? Tapos pinapanood sa TV. Ay, nagmura. So, ayaw namin ng ganun. Na hindi disente. Ayaw namin ng ganun na hindi disente at parang hindi mo maipagmamalaki. Hindi mo maipagmamalaki sa international community. Duterte. No? So ayaw namin. Pero sinuportahan ng Marcoses. 'Di ba? Naalala ko noon meron pang tinatawag na ALDAB. 'Di ba? Alyansang Duterte Bongbong. ALDAB, pinagtatambal sila kasi nga si Senator Miriam Defensor Santiago noon, malala na yung sakit. So, pinagtatambal din, no? May mga loyalista na ipinagtatambal itong si Duterte at saka si BBM
gumawa sila ng group ALDAB, Alyansang Duterte at Bongbong. 'Di ba? Ang nagdala kay Duterte sa presidency ay ang Marcos at ang Marcos loyalists at ang Marcos supporters. Real talk lang tayo dito. Real talk, walang plastikan. Walang plastikan, katotohanan lang tayo dito. Ang nagdala sa presidency ni Duterte ay ang Marcoses, ang mga loyalista ng Marcos at ang mga supporters ng Marcos. Walang iba. Dahil si Duterte, wala siyang botante. Ang botante lang ni Duterte ay Davao. Ilan lang naman ang registered voter sa Davao. Hindi yan makakapagpanalo ng isang presidente. Guys, LGU lang siya mayor. Hindi makakapagpanalo ng presidente. Kaya nga 'di ba kinuha niya yung loob ng mga loyalista, ng mga Marcos supporters. Pumunta siya sa bahay nina Apo Lakay sa Ilocos. Nagmakaawa, naglumuhod na suportahan siya. Yung mga loyalista naman, mga uto-uto din. Dahil sinuportahan ng Marcoses, dahil iniendorso ng mga Marcos o mga uto-uto naman ang mga loyalista. 'Di ba? Kasi nakakabudol naman talaga si Duterte. Sa totoo lang guys, nakakabudol talaga si Duterte. Kasi biruin mo tuwing nagkakampanya, palagi niyang binabanggit, yung father ko, ano siya ni Apo Lakay, malapit kay Apo Lakay, malapit daw kay Ferdinand Marcos. Yung father ko nung siya yung isa sa hindi iniwan si Ferdinand Marcos. Ang dami niyang kwento na nakakabudol. 'Di ba? Close ally daw si Ferdinand Marcos tsaka ang father niya. My God, ang dami niyang kwento na nakakabudol talaga. So, ang mga loyalista naman nabudol. Tapos sasabihin pa niya, pinakamagaling na presidente, Marcos. My God. So, ano nangyari? Dahil nabudol ang mga loyalista at Marcos supporters, ibinoto siya. Panalo. Nanalo siya dahil sa mga loyalista at mga supporters. Tapos nung naging Pangulo na ng Pilipinas, ang yabang. Tapos nitong si PBBM naman ang tumakbo sa pagkapangulo, siniraan pa. Grabe. Ang sama ng ugali ng Satanas. Sa bagay, Satanas nga alam nga namang mabuting ugali. Masama talaga ang ugali ng Satanas. Grabe. Grabe mga kaibigan, no? Okay. Ang daming accomplishments ni PBBM, Edmer Saavedra. Ay, oo talaga, totoo yan. Madami talagang accomplishments si PBBM, no? Correct, no? Correct dyan. Yan. So, ngayon, mga guys, no? Talagang ang Pangulo natin ngayon, hindi niya ito tatantanan, itong mga blood control na to, no? So, sana lang, mga kaibigan, simulan 2016. Kung hindi man masimulan sa mga 2012 o 2010, kahit hanggang 2016, simulan ang pag-iimbestiga. Diyan malalaman natin lahat yan.
Kasi ito pa lang si Diskaya, mga kaibigan, itong si Diskaya ay paborito, no? Paborito na kontraktor ni Duterte. Yun pala yan, lumalabas guys, no? Paborito siyang kontraktor ni Duterte, guys. Itong Diskaya. Kaya pala hindi nawawala, no? Yan. Isa pala yan, no, sa top 10, no? Top 10 contractors na palaging nakakakuha, no, ng mga bilyones na proyekto, flood control projects under Duterte administration. So, yan. Diskaya, no? Itong Diskaya na to. So, sabi nga dito mga kaibigan, no, hindi na daw ito bago, no? This is not new. The Diskaya family has been raking in billions from flood control projects, flood control contracts since Duterte time. Fraud, ghost projects, and substandard dikes, lahat documented. Pero ang mas nakakatakot, hinayaan lang sila ng mga senador yan at DPWH officials na magpatuloy, no? So sino ba ang DPWH official ng 6 na taon? Si Mark Villar na ngayon ay isang senador na, no? So this did not start yesterday. 9 companies linked to the Diskaya family have been the top winners of flood control projects since Duterte. Billions poured into their pockets kahit may history of fake clearances, revoked registration, and graft charges. Yan. So, sabi ko nga nung mga vlog ko nung nakakaraan, yung nangyayari ngayon sa administrasyon ngayon ni PBBM, minana niya lahat nitong mga nangyari no, sa mga flood control, sa mga kung ano-ano pang mga proyekto na substandard, minana ng ating pangulo, no? Remember mga kaibigan, no, yung tulay na pinatapos ni PBBM na may nangyari no na yung nag-collapse, guys. Nag-collapse, yun, kita mo isang malaking ebidensya yan, no? Tinayo siya panahon ni Duterte, guys, no? 2018 tinayo siya panahon ni Duterte, 2017 yata, no, nag-start. Tapos, natigil, tapos nag-start, natigil na naman, hanggang sa naabutan ni PBBM. So, pinatapos. Tapos, di ba, nag-collapse yung tulay. Oh. Ang sabi, mga kaibigan, kaya nag-collapse yung tulay kasi mahina ang pundasyon. Kasi kahit na patapusin ni PBBM yon, kahit na ipatuloy niya yung construction, kung mahina ang naging pundasyon, wala talaga. At sino usually ang gumagawa ng pundasyon? Yung nag-start ng proyekto. At sino yung nag-start ng proyekto? Duterte administration. At sino ang DPWH secretary nun? Mark Villar. Make sense? So, nakikita natin guys, no, na namana ni PBBM ang mga katiwalian na to, namana niya from the past administration. So, hindi lang pala utang ang pinamana sa kanya, hindi lang pala utang na 13 million ang pinamana sa kanya, kundi pinamana din pala kay PBBM ang mga katiwalian sa mga proyekto, lalong-lalo na sa flood control. Mabuti na lang ang Pangulo natin ngayon, ayaw niya ng ganito guys. So sabi niya, aayusin niya to at hindi siya papayag na umalis, no? Na umalis siya sa Malacanang na hindi niya ito naaayos. Yan po ang sabi ng Pangulo, no? So, the same story, mga kaibigan, no, under Marcos admin, PBBM himself saw it in Bulacan, unfinished dikes near overflowing rivers, and the 96.49
million project mark completed daw since February 2023. That's Diskaya's handiwork and that's public money wasted. No? So the Diskaya playbook during Duterte, they were already in the top 10 contractors despite scandals. Mark Villiers, DPWH admitted noon they were under investigation pero walang nakasuhan, walang naparusahan. The result, Diskaya kept winning contracts faster than DPWH could even finish their investigation kasi nga hindi naman kasi sila mapapanagot noong panahon ni Duterte at Mark Villar. So, siyempre kapag kaalyado, eh, 'di ba? Ganyan ganyan kasi ang tatak Duterte, guys. Kapag kaalyado, walang problem, hindi kayo mapapanagot kapag kaalyado. Tatak Duterte 'yan, 'no? So, 'yan 'no, fast forward 'no sa administrasyon ni Pangulong Marcos, gano'n pa rin 'no, tinuloy mga kaibigan, Diskaya 'no at iba pang mga kontraktor 'no, ghost projects, substandard dikes, 'yan, 'yan. Grabe 'no? At ang masama nito mga kaibigan 'no, mukhang may mga senador na mga enabler 'no, na nagpabaya na mangyari ito 'no. Oh, Joel Villanueva sa Bulacan. Bulacan is droning, pero sino ba ang kumakain ng flood control billions diyan? Sabi ko nga guys 'no, si Joel Villanueva, nasa Senado siya. Alam niya ang problema ng Bulacan ever since, 'no, na kapag bumabaha ganyan ang nangyari. Tapos napapabalita na meron siyang mga proyekto flood control, 'di ba? Na, inilalagay mga bilyon-bilyon inilalagay sa Bulacan. Kaya nga ang naitatanong, parang imposible naman yata na hindi niya ito alam. Mukhang napaka-imposible na hindi niya alam kung ano ang tunay na nangyayari sa flood control sa Bulacan, 'di ba? Pati kay Chis Escudero, oh, Chis Escudero, alam din niya 'to, 'no? All talk, you had billions in insertion sa flood projects, 'yan. Ang dami po, mga kaibigan, pati si Mark, Villar, kung noon ay tahimik, ngayon ay mukhang, dumadaldal na at mukhang dinidepensahan ang kanyang pamilya, 'di ba? So, ano 'to, kaya nga sabi ko guys 'no, sana, mapalitan na talaga yung ating Senate President at, mabago 'no, yung mga ano, kumbaga yung mga ginagawa diyan sa Senado kasi mukhang, yung kanilang investigasyon ay moro-moro, eh, 'no? Kasi, dapat talaga na magkaroon ng third party investigator, yung mga walang bias para hindi yung, parang binibigyan lang ng platform yung mga senador para linisin yung kanilang sarili, 'no? Dapat ay magkaroon ng, third party investigator, yung hindi matatapalan ng pera, yung hindi masusuhulan, nang sa gano'n ay mag-imbestiga at walang sasantuhin kahit senador ka, kahit kongresista ka, walang sasantuhin, 'no? Kasi naniniwala ako guys na hindi lang contractors at hindi lang yung, DPWH 'no, ang dapat na habulin dito kundi dapat din habulin at panagutin yung mga politiko behind this, ghost projects. Yun ang aking paniniwala at naniniwala ako na dapat ay umpisahan ito 'no, 2016, umpisahan 'yan, 2016. Idamay na rin natin yung mga Parmali, lahat siya 'no, imbestigahan yan lahat kasi mga pera ng pondo ng bayan yan, eh. At idamay na natin yung 51 billion ni Pulong Duterte na nilagay daw sa flood control. Lahat yan imbestigahan na natin 'no, kumbaga maging totoo 'no, mga kaibigan, hindi yung, iimbestigahan lang kung sino yung gusto, 'di ba? So lahat imbestigahan na 'yan mga kaibigan. Importanteng-importante yung 51 billion kasi guys, ang laki ng 51 billion, sobrang laki noon.
'Di ba? Siya lang ang nag-iisa na kongresista na nakakuha ng 51 billion in the history of the Philippines. Kaya nga natatawa ako kay Sara Duterte na panay ang bato niya ng akusasyon sa mga kongresista na magnanakaw daw, yung mga kongresista na buhaya daw, pero hindi niya nakikita na yung kanyang kapatid, 51 billion. Ang galing magsabi na buhaya daw yung mga kongresista. Pero yung kapatid niyang kongresista, hindi man lang niya nakikita yung 51 billion, pinakamalaking budget sa buong Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, si Pulong Duterte lang ang nagkaroon ng 51 billion. So dapat imbestigahan yun guys, no? Imbestigahan at hanggang kung maari ay maibalik sa mga tao, sa taong bayan, no? Yang pera na yan dahil yan ay pera, no, ng taong bayan. Galing yan sa ating buwis. Yan. So, ano pa? Ano pa yung ating okay. Okay. Ayan, ito yung sinabi ng Pangulo. Oh. President Ferdinand Marcos Jr. declared that he would not leave Malacanang until the country's flood control problems were resolved, calling out corruption and poor workmanship in government projects. Sabotage talaga to eh. Huh? Sabotahe talaga, guys, no? Sabi nga nitong si nakakalimutan ko lagi pangalan niya, Guillermina. Ang haba kasi, no? Guillermina Lalit Barido. Ang sabi nga niya, guys, no? Dito daw sa Davao daw, meron daw na mga ayaw na daw magtrabaho, no? Ayaw na daw kumilos, ayaw na magtrabaho. Kasi nga iniintay na lang daw yung pag-upo ni Sara Duterte sa December. Sa December daw, guys, na uupo daw. At yung iba, yun nga, pinapangakuan pa daw na ibang sige kasi kapag naupo na si Sara ay magkakaroon kayo ng puwesto, 'no? So hindi natin alam kung gaano ito katotoo, mga kaibigan. Itong, destabilization plot, 'no, kay PBBM na ngayon daw ay, niluluto nitong mga DDS, 'no? Sabi niya sa kampo daw ni Kitty Duterte. Eh, siyempre, maniwala ka na kay Kitty lang 'yan? Hindi, kasama 'yan yung mga kapatid niya, 'di ba? Yun guys, grabe 'no? So, ang pangulo natin, eto, tignan niyo, pangulo natin. Biruin mo, Sunday ngayon guys, Sunday. Dapat ang pangulo natin ay dapat kanina nagpapahinga siya. Kasi bukas Monday, trabaho na naman, maaga na naman siya. Alam niyo ba ang aga pala niyan magtrabaho sa Malacanang? 7:00 in punto nandun na siya sa Malacanang, guys. Kapag meron nga daw, ang sabi ni Attorney Claire nun, 'pag meron nga daw flag ceremony, wala pang 7:00, nandun na ang pangulo sa Malacanang. Gano'n kasipag ang pangulo natin, 'no? So, kung titingnan natin dapat ngayon Sunday dapat nagpapahinga siya, pero anong ginawa niya? Nandun, pumunta sa Benguet at ininspeksyon yung mga ano dito, mga racks, 'no? Residents have raised some concerns about the structural integrity of the rack shed. Tignan niyo mga kaibigan, meron kasi siyang 'di ba pinagawa niya na website yung isumbong mo sa pangulo? Pagkatapos 'pag merong mga sumbong 'no, kasi binabasa niya guys, binabasa niya personal. 'Pag may mga nakita siya, anong sabi niya, pinupuntahan agad. Kita mo,
Guys, ganyan ang pangulo na kailangan ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay problematic country tayo. Yan ang totoo. So, kailangan natin ng ganitong klaseng pangulo. Hindi natin kailangan ng pangulo na panay ang world tour at paninira at naglulustay lang ng pera pero ayaw ng accountability, panay lang photo op. Hindi natin kailangan ng ganong pangulo, no? Hindi natin kailangan ng pangulo na babae na katulad ni Sara Duterte na tsismosa at puro lang paninira ang ginagawa pero wala naman ni isang ebidensya ang inilatag, no? So, ang kailangan po nating pangulo ay katulad ng ating Pangulong BBM na tunay na naglilingkod sa bayan. Hands-on. Kapag may mga problema, pinupuntahan niya, bumababa siya on the ground at siya mismo ang naghahanap ng solusyon kung paano susolusyonan yung mga problema. Ganyan ang kailangan nating Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Yan. Yun po ang katotohanan. Yan. Basa muna tayo dito ng Diyosa, that's right, haha. Si Inday, tsismosang kagawad. Nga po, no? Tsismosa talaga yon. Vilma Hapon, itong lustay, kung siya ang pangulong sa Pinas, naku, kawawa ang Pinas, ubos ang pera sa ating bayan. Tumpak ka. Correct po kayo dyan. Yan. Tama po kayo, no? Very problematic po ang country natin. Kailangan po natin ng isang pangulo na katulad ni PBBM. 'Di ba? Logins A, tuloy mo lang yan. Support ako sa iyo, BBM, pag-asa natin. Tumpak. Tumpak po. Yan. Bakit problematic ang country natin? Bakit ko sinabing problematic? Unang-una, prone tayo sa nasa nasa ring of fire na tinatawag. So, prone tayo, unang-una, no? Bagyuhin tayo. Ang bagyo natin from A to Z. Pangalawa, napapalibutan tayo ng mga bulkan. Ang daming bulkan. Ayan, sumabog yung isang bulkan, problema na naman. Tapos, bukod diyan, ay meron pang mga disaster katulad ng mga landslide, meron pang baha, mga man-made, no? May man-made pa na mga problema. So, pagkatapos, meron pa tayong lindol, daming problema. Tapos, yung pinaka-main problem natin, yung ating Vice Presidente, ay mapanirang puri. Sinisiraan ang Pilipinas, sinisiraan ang turismo, na imbis iangat ang Pilipinas at ang turismo, ang ginawa niya, sinisiraan niya ang sarili niyang bansa. Biruin mo, sabihin ba naman niya, nasa Korea siya, sabi niya, sa lahat daw ng bansa na pinuntahan niya, wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. Grabe, no? Siniraan niya ang Pilipinas habang nasa Korea. Tapos nung nasa Australia naman siya, sabi niya, naiinis talaga ako kapag naririnig ko na yung San Juanico Bridge tourist spot. Hindi daw tourist spot ang San Juanico Bridge. Ang tourist spot daw ay yung tulay daw sa China kasi mahaba. My God, bugok! Bugok! Wala sa haba ng tulay ang pagiging tourist spot. Bugok! Ano ba 'to? Lawyer daw siya, pero bakit bugok? Napakabugok niya. Bugok siya, guys, 'no? Ay, ang akala siguro ni Sara Duterte kailangan kapag tourist spot mahabang tulay. Hindi niya alam na maraming kinokonsidera 'yan, katulad na lang ng history ng tulay. Ano ba yung history ng tulay? Hmm, yung tulay na 'yan, yan yung unang-una, yan yung regalo, 'no, ginawang
proyekto ni Apo Lakay bilang regalo sa kanyang pinakamamahal na asawa si FL Imelda Romualdez Marcos. Bakit niya niregaluhan ng tulay? Kasi hirap na hirap noon ang Samar at ang Leyte para para pumunta sa magkakabilang side 'no, or magkakabilang, probinsya. Hirap na hirap sa pangangalakal, hirap na hirap pumunta, ay magba-by land pa pagkatapos, ilang oras pa yun, sobrang gastos. So, yun mga kaibigan yung history ng tulay, hindi man lang nakita ni VP Sara Duterte. At itong tulay na ito ay nag-boost ng ekonomiya ng Samar at ng Leyte. So, hindi nakita yun ni VP Sara Duterte. Ang akala niya, ang pinagbabasihan lang ay yung haba ng tulay. Bobo! Bobo! Bobo siya talaga. Walang kaalam-alam. Akala niya, ang tourist spot dapat mahabang tulay. Bobo! Grabe. Bakit kaya? Eh, sabagay, bobo naman talaga ang mga Duterte, bobo naman talaga eh. 'Di ba si Digong umamin, 75 siya, pasang-awa. 7 years in high school. Umamin si Duterte, 7 years in high school. Pagka 7 years, siguro sabi siguro ng teacher niya, "Naku, ipasa na natin si Rodrigo kasi tanda na nito. Baka mamaya gapangin yung mga ano natin dito, mga batang babae. Ipasa na natin 'to." Oh, 'di ba? So, pinasa na lang kahit na pasang-awa. Hmm, yun yun. Ah, Eric Brezuela. Magaling na VP si Lakwat Sara, Madam. VP Overseas President. Overseas Vice President. Pwede rin. Diyosa, si Sara for VP for fake news. Ah. Fake news peddler yun eh. Diyosa, kanina pa inaatake ng mga DDS si host, Madam. Ay, oo pala. Alam mo, Diyosa, every time na ako ay nagla-live, andiyan sila umaatake. Pero hanggang ganyan lang naman sila eh, 'no? Kasi sila naman ay mga, trolls. Mga trolls 'yan. Ah, Purple Heart, block mo po yung Ilonggo sa Kalam. Super bad manners po, ma'am. Didi should attack you in bad manners. Purple Heart, 'no? Wala naman tayong aasahan sa kanila eh, 'no? Talagang gano'n talaga sila eh, 'no? Sila po ay kumbaga magtataka pa tayo kapag sila ay naging mabait 'no, magtataka pa tayo. 'Pag sila ay naging mabait baka baka may sakit 'no, or baka nga kahit may sakit yang mga yan, eh, talagang hindi sila bumabait 'no. So, hayaan mo lang sila. Actually, never akong naapektuhan 'no. Kapag ako po'y nagla-live 'no, halimbawa sa TikTok, sa Facebook, kahit na nagpo-post ako, maraming bashers, never akong naapektuhan sa bashers. Unang-una, bakit bakit ka may basher? Tandaan po natin, bina-bash ka dahil epektibo ka. You're effective, 'no? Effective po ako, epektibo ako kaya kaya nila ako bina-bash kasi nakita nila na effective ako at nasasaktan sila sa mga sinasabi ko. Kaya nila ako bina-bash. Kasi kung hindi ka naman effective, hindi ka talaga iba-bash,
Yun po yun guys 'no. Kaya nga ang sabi sa mga content creator, huwag kayong magagalit kapag may mga nagba-bash, mas maraming basher, ibig sabihin mas sikat ka. Yan po ang katotohanan. Mas marami kang basher, mas sikat ka at mas effective ka. Kaya nga po ako wini-welcome ko yung mga basher. Hindi ko sila bina-block 'no, wini-welcome ko sila. Kasi isa lang po ibig sabihin niyan, epektibo ako at nai-stress sila sa akin, sa mga sinasabi ko dahil totoo. Yun lang po yun 'no. Kaya hayaan mo lang po siyang kahit mambastos siya diyan, tutal, refleksyon yan ng kanyang pagkatao. Hindi naman po ako yung nababastos, eh. Halimbawa, mambastos siya diyan, magsalita siya ng kung anong kabastusan, hindi naman ako yung nababastos, kundi yung sarili niya. Refleksyon yan ng kanyang pagkatao. Gano'n siya katae. Mahi madumi pa siya, mabaho pa siya sa tae. Kaya hayaan niyo lang siya 'no, wag niyo siyang ano, ah, wag niyo siyang pigilan sa kanyang gusto 'no. Kahit, isulat niya diyan pinakabastos na comment, hayaan niyo siyang mambastos. Refleksyon 'yan ng kanyang pagkatao 'no. Kaya sige tuloy mo lang 'yang kabastusan mo, 'yan. So, ano pa guys, 'yan. Ang ano ko lang dito 'no, mga kaibigan, kasi nakita niyo si PBBM, kita niyo? Hmm. Alam niyo guys 'no, ang pangulo natin, napansin ko 'no, kahit nung sabi ko nga sa inyo 'di ba, nakakapunta ako sa mga event ng pangulo, nagko-cover. Alam niyo guys, talagang lumalapit siya sa mga tao, lumalapit siya. At yung kanyang mga PSG, 'di na inaano nga niya yung PSG niya, eh. Parang sinasabihan niya na, "Huwag kayong ano, huwag kayong masyadong ano, huwag kayong, mahigpit." Alam niyo ba minsan mga kaibigan tumatakbo na yung PSG niya kasi si PBBM expose na expose sa mga tao. Walang PSG dito, walang PSG dun, walang PSG dito. Andun si PBBM mga kaibigan. Nakikisalamuha sa mga tao, pinagyayakap siya, minsan hinahalikan. Grabe mga kaibigan, expose na expose yung pangulo natin. Yung PSG niya minsan ano, eh, parang silang ano, yung natataranta. Kasi halimbawang may mangyari sa pangulo, kasalanan nila yun, sila ang sisisihin. Puwede pa silang matanggal. So, minsan nakikita ko parang natataranta yung PSG niya, kung paano nila anuhin si PBBM kasi sumusugod sa mga tao. Si PBBM walang katakot-takot. Hindi po katulad ni VP Sara Duterte na tambak ang mga bodyguards. Biruin mo mga kaibigan 'no, sa isang event 'no, na pinuntahan niya, kita mo, tambak ang bodyguards, talagang nakagano'n, pero walang tao sa upuan. Bakit kailangang bantayan ng bodyguards, wala namang tao, eh. Dumadaan si VP Sara walang tao, tapos yung mga bodyguard talagang gano'n o guarded na guarded talaga siya, ang dami nila. Sabi ko nga sa inyo para siyang si Putin, parang si Putin. Gano'n yung mga bodyguards si Putin, eh, ang dami. At saka talagang ano, grabe talaga mag-guard. Kasi si President Putin ng Russia, ang daming threat sa buhay niya. Kaya nga nakakatawa mga kaibigan, nung Sara Duterte, ang daming bodyguards. Akala mo pangulo? Eh, ang pangulo nga natin hindi nga niya pinapalapit minsan yung bodyguards niya, eh. Tsaka tingnan mo madalas siya mga kaibigan naglalakad mag-isa na
walang bodyguard. Ang bodyguard, 3 pero nasa malayo. Samantalang si Sarah nasa loob ng venue, walang katao-tao, kaunti lang ang tao. Grabe ang mga bodyguards, talagang nakaganon talaga lahat sila. Guarded na guarded si Sarah. Para bang para bang merong tsutsуги. Isa lang ibig sabihin yan guys, reflection yan na siya ay duwag. Na kahit sa isang closed door na puro mga maka-Duterte ay guarded na guarded siya at napakarami niyang bodyguard. Ibig sabihin yan mga kaibigan, duwag talaga siya. At nag-aalala siya na merong kikitil sa kanyang buhay. Napakaduwag. So yung Pangulo natin guys, makita mo. Kita mo, lakad siya mag-isa lang siya. Kung ano pa yan, sasamahan yan. Tapos meron pa siyang mga meron pa siyang yung naglalakad siya dun sa yung sa Bulacan, naglalakad siya sa Bulacan. Mag-isa lang siya pagkatapos ang layo ng bodyguard niya. My God. Delikado mga kaibigan ang ginagawa ng Pangulo natin. Alam niyo ba ang kinatatakot ko mga kaibigan, no? Pag may gumawa sa kanya ng masama, ang magiging Pangulo natin mga kaibigan, si Sayad. Si Sara Sayad. Kaya nga, itong sinasabi ko no, sa mga makamarcos, sa mga supporters ng ating Pangulo, gabi-gabi, araw-araw, kapag kayo ay magpipray sa Panginoon, isama niyo sa prayer ang ating Pangulo na palagi siyang ingatan. At sa kanyang mga pagsakay sa mga helicopter, dahil palagi siyang umaalis guys pumupunta sa iba-ibang mga lugar para mag-inspeksyon, para mamigay ng tulong. Ipag-pray natin na ang helicopter ay maayos, na walang masamang mangyari, para ang Pangulo natin ay manatili na malusog at buhay. Kasi kawawa tayo mga kaibigan sa totoo lang. Alam niyo ba ang reason bakit kailangang ma-impeach talaga si Sara Duterte? Kasi guys, 3 taon pa, meron pang 3 years. Kapag ginawa nila ng masama ang Pangulo natin at ang Pangulo natin ay nawala, wala tayong magagawa mga kaibigan. Tatanggapin na natin na ang magiging Pangulo natin ay si Sara Duterte. Dahil succession yan Ayon sa konstitusyon, ang susunod sa Pangulo ay ang Vice Presidente. Kaya wala tayong magagawa. Pamumunuan tayo ng isang waldasera, maka-China, isang Vice Presidente na walang pakialam, waldas lang ng waldas, totally walang pakialam kundi pagpapatayin ng mga Pilipino sa kanyang war on drugs. Yan ang mangyayari sa atin. At lahat ng mga pinaghirapan ng ating Pangulo, mawawala yan. Pati mga 20 pesos sa bigas, wala na yan. Yung mga 50% na mga discount ng senior citizen, ng mga estudyante, ng mga PWD, wala na yan. Yung mga magagandang proyekto ng Pangulo natin, wala na lahat yan. Pag si Sara Duterte ang biglang naging Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, nakakatakot. Lalo na ngayon na meron silang destabilization, hindi natin alam kung anong gusto nilang gawin. Baka mamaya gawan nila ng masama ang ating Pangulo. Kaya ipag-pray natin, isama natin sa panalangin everyday, every time na kayo ay mananalangin, isama natin sa panalangin ating Pangulo na siya ay ingatan ng ating Panginoon at lahat ng kanyang sasakyan, no? Yung kanyang helicopter, kailangan ayos at talagang makarating siya sa kanyang paroroonan ng healthy at maayos, 'di ba mga kaibigan? Para matapos niya ang kanyang termino. Kasi mga kaibigan, kawawa
tayo kapag biglang may nangyari sa ating Pangulo at naupo ang isang Vice Presidente na walang alam, tagaluskay pa ng pera ng bayan. Kawawa talaga ang Pilipinas, nakakatakot, no? So, pag-pray natin mga kaibigan, no, na ang ating Pangulo ay palaging healthy, no? Eto, itong ginagawa ng Pangulo na 'to, hindi ito safe, mga kaibigan. Tingnan niyo yung ginagawa ng Pangulo, oh. Hindi safe ito, guys. Sa isang Pangulo dapat hindi hindi ito naggaganito, oh. Hindi safe 'yan. Oh, lalo na reported guys na gumuguho daw yung bato diyan. Hindi ito safe. Dapat ang Pangulo natin hindi na siya nagpupunta sa mga ganyan. Oh, ayan, oh, reported pa na yung mga bato diyan gumuguho galing sa itaas. Tapos nandito ang Pangulo natin. Sa totoo lang, itong mga ganitong gawain hindi na 'to dapat ginagawa ng Pangulo. Pero bakit niya ginagawa? Kasi nga ayaw parang parang ayaw na niyang ano, eh, ayaw na niyang magkumpiyansa, eh. Kasi kailangan niyang makita ng siya talaga ang nakakakita. Dahil wala na, eh, ayaw na niya magkumpiyansa dahil nga dito sa nadiskubre niya na mga katiwalian, 'no? Kaya itong Pangulo natin, ingatan natin mga kaibigan dahil talagang napakapalad natin. Palagay ko ito yung sinasabi ni Ramon Ang, 'no? Ito yung sinasabi ni Ramon Ang na sa 2028 mami-miss ng mga Pilipino si PBBM. Ayan yung sinasabi ni Ramon Ang, na 'pag wala na daw si PBBM, mami-miss ng mga Pilipino si PBBM. Kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong klaseng pangulo. Napakabuti, sincere sa kanyang pamumuno, sa kanyang pamamalakad, at talagang ginagawa niya ang lahat para maangat ang buhay ng mga Pilipino. Kaya eto 'yan, sa tingin ko, totoo yung sinasabi ni Ramon Ang na sa 2028 mami-miss ng mga Pilipino si PBBM. Ha? Guys, kay Duterte wala kang mami-miss kay Duterte, eh. Kasi pag-alis niya 30,000 ang patay. Mami-miss mo ba yung gano'ng klaseng pangulo katulad ni Duterte? Pag-alis niya 30,000 ang patay. Pag-alis niya yung mga pamilya ng namatayan naghahanap pa rin ng hustisya. Pag-alis niya, ang mahal pa rin ng presyo ng bigas, 75 pataas. Pag-alis, ang mahal ng gasolina. Pag-alis niya, ang mahal pa rin ng electricity. Pag-alis ni Duterte, ang mahal pa rin ng internet. Pag-alis ni Duterte, marami pa ring walang trabaho. Pag-alis ni Duterte, marami pa ring walang makain. Wala po, walang nagawa si Duterte na maayos sa Pilipinas. Wala siyang nagawang maganda sa Pilipinas. Puro lang mga korupsyon. Pag-alis ba ni Duterte, wala ng droga? Hindi. Ang daming droga sa kanyang panahon. Madami lang patay, pero ang daming droga nakakapasok, labas-masok sa ating bansa. Pag-alis ba ni Duterte, safe ba ang Pilipinas? Hindi. Laganap ang kriminalidad dahil pinapasok niya dito ang pogo. Ginawa niyang legal ang pogo na nagdala ng high crimes, torture, human trafficking, scamming at kung ano-ano pang krimen sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan, pag alis ni Duterte, hindi natin siya mamimiss dahil iniwan niya ang Pilipinas na parang isang babae,
na 1,000 beses na ginahasa. Gano'n ang nangyari sa Pilipinas at pinamigay pa niya yung West Philippine Sea. Pinamigay niya ang West Philippine Sea, 'di ba? So hindi mo mami-miss ang isang Duterte. Kita niyo nga, ngayon, ilang taon na siya, ay ilang buwan na siya sa dahig, oh. Nakakalimutan na nga siya ng mga Pilipino, kahit nga yung mga DDS, nakakalimutan na siya, At marami na rin ngayon mga DDS ang nagising na sa katotohanan. Real talk lang tayo dito, walang plastikan, walang sugar coating. Marami ng mga DDS ang nagising sa katotohanan, 'di ba? Ang hindi na lang nakakalimot sa kanya, kay kay Duterte, ang hindi na lang nakakalimot sa kanya, yung pamilya niya. Pero wala na. So, ngayon nga guys 'no, pansin ko kapag dati nung andito pa si Duterte 'no, nung nandito pa siya, nung pangulo pa siya, kahit nung tapos na siya maging pangulo, nung nandito pa siya, kapag nagse-search ako 'no, nagse-search ako, halimbawa, ah, ita-type ko halimbawa, Duterte, ang lalabas mukha ni Rodrigo Duterte. Pero ngayon, 'pag nagta-type ako ng Duterte, sinong lumalabas? Si Sara lang, hindi na siya lumalabas. Sabi ko, pati yung mga search engine, nakalimutan na si Duterte. Tapos tinitingnan ko lahat, si Sara lang lumalabas. Hindi lumalabas ang tatay niya. So kailangan mo pang i-type Rodrigo Duterte para lumabas ang tatay niya. Samantalang dati, kapag tinype ko lang yung Duterte, lumalabas agad si Digong. Ngayon hindi na. Pati yung search engine nakalimutan na rin si Duterte. Kahit sa sa Google, kapag nagta-type ako, Duterte, ang lumalabas si Sara. Wala na, hindi na lumalabas si Rodrigo. Kaya kailangang i-type mo pa Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, nakakalimutan na talaga si Duterte. Kita mo nga mga kaibigan, oh, yung nung hindi pa siya inaaresto, sabi ng mga DDS, yung pag-aresto kay Kibuloy, sabi ng mga DDS, "Si Tatay Digong, hindi niyo maaresto 'yan. Subukan niyo lang na arestuhin si Tatay Digong at magkakaroon ng people power." Sabi ng mga DDS, oh. Hello, nung inaresto, oh, ano nagka-people power ba? Oh. Ano na ngayon, mag-a-6 na buwan na nasa dahig. Oh. Sa March 11, 2026, 1 taon na siya sa dahig. So mga kaibigan, nakakalimutan na siya ng mga Pilipino. Lalong-lalo na sinira niya ang kanyang pangalan. Siya ang sumira ng kanyang pangalan. Kasi nananahimik ang pangulo natin, nananahimik si PBBM. Daldal siya ng daldal, tapos sinisiraan niya ang pangulo, o ano nangyari, bumalik sa kanya. Lahat ng paninira niya, bumalik sa kanya. 'Di ba? Tingnan niyo napaka-strong leader talaga ng pangulo natin, BBM Ni isang beses, hindi hindi man lang gumanti si PBBM. Kahit isang maanghang na salita, kahit isang masamang salita, wala. Hindi man lang siya nagbitiw kahit isang masamang salita kay Duterte. Pero ano nangyari? Ayun, nakulong, nasa dahig. Karma. Ang karma, dili gyud magsaba. Yun mga kaibigan, no? Naku, ano na pala
Anong oras na? 12:22 na pala guys, no? 12:22 na. So maraming po salamat sa mga nanood, no? Sa mga DDS at lalong-lalo na sa mga pro PBBM at sa mga loyalista, mga kakamping, mga dilawan, lahat po maraming po salamat sa mga nanood, no? Marami pang mga viewers pero nakaisang oras, mga magdadalawang oras na pala tayo, no? 1 hour and 49 minutes na po, no? So maraming pong salamat sa panonood. Bukas na lang po muli, no? Magla-live po tayo. Bye-bye and God bless. Sandali, ano ko muna, shout out ko muna yung mga pangalan nyo ha. Maraming salamat kay Norma Capiral, Jimmy Villarino, marami pong salamat. At maraming salamat din po kay Jalpak, salamat kay Marshall, Purple Heart, salamat po kay Nair Satnib, salamat po kay Hank Eros Rayon, salamat din kay Jenny Fletcher, Paul Rontal, Marshall, Rosemary Poronda Cruz Rose, salamat din po kay Ednalyn Ibanez, thank you po kay Emma Labado, Joel, Marshall, salamat kay Tom Hill Manalo, salamat din po kay Hank Eros Rayon, thank you din po kay Rialyn Pahimnan, salamat din po kay Nair Satnib, salamat din po kay Teresita de la Cruz, at maraming salamat din po kay Tony Coronado, at marami pong salamat kay Rialyn Pahimnayan. Thank you din po kay Larry from PH. Jalpak, Chris, maraming pong salamat kay Hank Eros Rayon. Salamat din po kay Ariel Clavesilia, Lily Hamero. Salamat din po kay Madium Dim, Topic, Vince Villar. Salamat po kay Marshall, Enielan, Jalpak, Purple Heart, Vince Villar, Arman Hurgo. Salamat po kay Hank Eros Rayon, Ariel Clavesilia, Marshall Rosalie Delgado, MVA Channel. Salamat po kay Jack Channel, Marshall Odi Guerrero. Salamat po kay Enemisio Takugdoy, salamat po kay Marisol Alde, Odi Guerrero, Vince Villar, Romjed Dagayday, salamat po kay Enemisio Takugdoy, salamat po kay Aida Maghinay, maraming salamat din po kay Zenny Lara, Mark Rivera, Enemisio Takugdoy, salamat din po kay Lenny Puza, Margaret Tianyo, Marshall, Mark Rivera, Larry from PH, Hilda Hamo, salamat din po kay Cradle Duyan, thank you po kay Madyodim, salamat din po kay Odi Guerrero, Vince Villar, Hilmanalo, Emma Labado, salamat po kay Ronald Flores, Diosa, maraming pong salamat kay Diosa. At maraming salamat kay Hilda Hamo. Thank you din po kay Diosa, Purple Heart, Ronald Flores. Maraming pong salamat kay Medards Balabat, Arman Hurgo, Diosa, Boss D Vlog. Salamat din po kay Albert Larito, members. Kit Cabañas, Grace Aquata, Shirley Lim, Diosa, Boss D Vlog, No YB, salamat din po kay Kergelen Jika, Maricel Tives, Kit Cabañas, salamat din po kay Demsem Viñas, Shirley Lim, Felix Ilaga, Mesaki Hashimoto, Jabar Otto Gelani, Jeff TV Ginete, Arman Hurgo, Diosa Randy Martinez,
Misaki Hashimoto Diosa, salamat po kay Medium Dim, Roque Martos, Purple Heart, Edna Ibanez, John Cordero, John Savage, Josa, Lorraine Rodriguez, Point Blank, Rosenda Bagayan, Mark Veli Diosa, Perpetua Valderramos, Lynn Pinay, Pildi Maglagot. Salamat din po kay Diosa, Maneng Kapuyan, Lorraine Rodriguez. Thank you din po kay Hil Manalo. Salamat po, Lorraine Rodriguez, Diosa, Limar Aligre, Trakina Gina. Salamat din po kay Hil Manalo, Ramir Kabantog. Yan, salamat po, no? At sino pa? Rosemary Foronda. Yan. At Duterte in ICC, Marshall. Yan. So marami pong salamat mga kaibigan. No? Ito po muli si Admin Rich, Fight Fake News, Expose the Truth. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Admin Rich, at ang aking TikTok no? Admin Rich din po, no? So maraming po salamat. Admin Rich po, komentarista. Bye and God bless. Good night.